Ilang lumpo. Si Apolinario Mabini ay isa sa mga pinakakilalang bayani ng ating bansa. Nakilala siya para sa kanyang kakaibang talino at dedikasyon sa bayan. Malaki ang naitulong niya upang makamit ang kalayaang ating tinatamasa ngayon. Pero gaano nga ba kalaki ang kanyang naitulong? Ano ang relasyon niya kay Aguinaldo? At ano ang dahilan ng kanyang pagkalumpo? Ipinanganak si Apolinario Mabini y Maranan noong July 23, 1864 sa Talaga, Tanawan, Batangas. Siya ang pangalawa sa 8 anak ni Inocencio Mabini at Dionisia Maranan. Hindi lumaki sa mayaman na pamilya si Mabini. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at ang pinakaunang kabisa de barangay sa kanilang lugar sa Talaga, habang ang kanyang ina naman ay nagtitinda ng kape sa palengke. Si Dionisia ay anak ng isang guro na si Juan Maranan, at sa kanyang lolo nakuha ni Mabini ang kanyang sipag at dedikasyon sa pag-aaral at pagpapalawak sa kanyang kaalaman. Iisa lang ang pangarap ng ina ni Mabini para sa kanya, at yun ay maging isang pare. Dala na rin ito ng kanilang kahirapan sa mga panahong iyon. Inisip ng kanyang mga magulang na hindi nila kayang sustentuhan kung mag-aaral ng ibang kurso si Mabini. Mahal man niya ang kanyang ina, hindi ito sinunod ni Mabini. Sa mga lumipas na taon, napagtanto ni Mabini na talagang hindi para sa kanya ang pagpapari. Aniya, ang totoong batayan ng pagiging alagad ng Diyos ay hindi ang pagsusuot ng sutana, kundi ang pagserbisyo at pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi tulad ng kanyang mga contemporaries na sina Dr. Jose Rizal at General Antonio Luna, hindi nakapag-aral si Apolinario Mabini sa mga prestigyosong paaralan sa ibang bansa. Siya ay produkto ng mga paaralan sa Pilipinas. Ito ay dala na rin ng kahirapan na kanyang naranasan noong siya ay bata pa lang. Noong elementarya siya, hindi siya pumasok sa eskwelahan. Sa bahay lang siya nag-aral sa turo ng kanyang lolo. Pagkatapos nito, pinapunta si Mabini ng kanyang mga magulang sa isang pari na si Valerio Malabanan. Sa kanyang mga turo, nag-aral ng high school si Mabini sa Tanawan School. Dito rin pumasok ang swerte para sa kanya dahil bago pa man siya nakapasok sa paaralang ito, nagkaroon ng academic reform at hinirang ang Tanawan School bilang isa sa pinakamagandang paaralan sa Pilipinas. Matapos ang 3 taon, lumipat si Mabini sa Maynila upang mag-aral sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Pero agad naman siyang nagbalik sa kanila dahil hindi kayang sustentuhan ng kanyang mga magulang ang kanyang pag-aaral. Sinubukang tapusin ni Mabini ang kanyang kurso sa UST, pero hindi niya agad nakuha ang Bachelor in Arts dahil hindi niya mabayaran ang examination fee sa halagang 29 pesos. Nagtrabaho siya upang matustusan ang kanyang pag-aaral hanggang sa matapos din niya at makuha ang kanyang bachelor's degree. Noong 1888, nag-aral ng law si Mabini sa UST at natapos ang kursong ito noong 1894. Nakilala si Apolinario Mabini para sa kanyang kakaibang talino, at isa sa tunay na nagpatalino sa kanya ay ang kanyang walang kasing talas na memorya. Una siyang nakitaan ng potensyal noong nag-aaral siya sa isang paaralan sa Tanawan. Agad nag-excel si Mabini sa lahat ng kanyang subjects, ayon sa kanyang academic rival sa mga panahong iyon na si Diego Glorio. Kahit minsan ay hindi nagreklamo si Mabini sa dami ng readings na ibinigay sa kanila ng kanilang mga guro. Sa katunayan, binasa ito lahat ni Mabini at kabisado ang bawat salita hanggang sa huling pahina. Noong nag-aral siya ng law sa Santo Tomas, naipakita din ni Mabini ang kanyang kakaibang talino. Isa sa mga naging saksi nito ay ang kanyang profesor sa natural law na si Father Raimundo Velasquez, OP. Ito ang kanyang sinabi nang minsang mabasa ang mga sagot ni Mabini sa kanyang exam. You know, this work seems to have come from the mind of a sage. I would like to live long enough to see how minds like this will lead society. Habang nag-aaral si Mabini sa Santo Tomas, tumira siya sa Nagtahan Sampaloc sa Maynila. Dito niya nakilala ang iba pang mga estudyante na nakausap niya tungkol sa kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng Espanya at iba pang mga isyong panlipunan. Isa sa mga profesional na ipinaglalaban nito ay walang iba kundi si Dr. Jose Rizal. Sa mga panahong ito, laganap na rin ang pagsigaw ng mga liberal ng reforma.
Gusto nila mapatalsik ang mga prahilang mapang-abuso sa mga Pilipino. Gusto rin nila na mas kilalanin pa ng Espanya ang ating bansa bilang parte nila sa pamamagitan ng isang Pilipinong representante sa parlamento. Higit sa lahat, hiling nila ang pantay na pagtrato sa mga Pilipino. Namulat ang mata ni Mabini sa mga bagay na dapat baguhin sa pamamalakad ng mga Espanyol, lalo na nung makilala niya si Don Numeriano na isang liberal. Si Don Numeriano din ang nagpasok sa kanya sa Masoneria o Freemasons, isang organisasyon na nagpalakas pa sa laban patungong reforma. Noong una ay mga Espanyol lang ang pwedeng sumali dito, pero nakuha itong dalhin sa Pilipinas ng mga liberal. Siyempre, tumulong din ang La Liga Filipina sa kampanya, pero humina ito nang mahuli si Rizal. Tumulong si Mabini na mabuo itong muli at dito niya nakilala si Andres Bonifacio. Revolusyon ang isinusulong ni Andres Bonifacio at marami ang naimpluwensyahan dito, lalo na't nabigo ang pagtawag nila ng reforma. Nahati ang La Liga sa dalawang grupo, ang mga revolusyonaryo ni Bonifacio na naging KKK at ang mga reformador ni Mabini na tinawag na Cuerpo de Compromisario. Pinagpatuloy lang ni Mabini ang pagsuporta sa mga reformador sa Europa at sa La Solidaridad. Noong 1895, tinamaan si Mabini ng sakit na polio. Matapos ang isang taon, lumala ang kanyang sakit na siyang naging dahilan upang hindi na niya magamit ang kanyang dalawang paa. Dumaan sa depresyon si Mabini dahil dito, pero ang hindi niya alam, ang pagkalumpo niya ang nakaligtas sa kanyang buhay. Dahil sa mga panahong iyon, nalaman na ng mga Espanyol ang ginagawa ng mga liberal at lalo na ng mga revolusyonaryo. Kaya hinuli nila ang lahat ng sangkot dito. At isa sa mga nahuli ay si Mabini. Maraming mga Pilipino ang hinatulan ng kamatayan para sa pagtraidor umano sa Espanya, kahit wala namang malakas na ebidensya laban sa kanila. Pero dahil may sakit si Mabini, isinailalim lamang siya sa isang hospital arrest sa San Juan de Dios Hospital. Sa katunayan, noong Disyembre ng taong iyon, nasa ospital lang si Mabini nang pinatay ng mga Espanyol si Dr. Jose Rizal. Noong April 25, 1898, tuluyan nang nagsimula ang giyera ng Estados Unidos laban sa Espanya. Sa lakas ng US, walang nagawa ang Spain sa kanilang pag-atake. Madali lang nilang napalubog ang mga barkong pandigma ng mga Espanyol sa Havana Harbor noong February 15, 1898. Nagsimula ang kanilang digmaan noong nagka-interes ang US sa Cuba at nadamay na ang Pilipinas dito. Humingi na suporta ang Estados Unidos sa mga Pilipino sa pangakong tutulong sila na makalaya tayo mula sa Espanya. At noong nakauwi si Aguinaldo ng Pilipinas matapos itong ma-exile sa ibang bansa, binigay natin ang ating suporta sa kanila. Subalit hindi lahat ay nadala sa kabutihang ipinakita ng mga Amerikano at isa na si Mabini dito. Kahit nakakulong, patuloy lang ang pagtulong ni Mabini sa mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang pagsusulat. Isa na dito ang manifesto na kinathan niya tungkol sa posibilidad na pwede tayong ibigay ng mga Espanyol sa Amerikano at kailangan nating ituloy ang pakikipaglaban tungo sa tunay na kalayaan. Nagsulat din siya ng kanyang bersyon ng konstitusyon na siyang umabot kay Emilio Aguinaldo. Humanga si Aguinaldo sa galing ng pagkatha nito. Kaya naman, inatasan ni Aguinaldo ang kanyang mga tauhan na dalhin ang nagsulat ng manifesto sa Cavite upang makilala niya. At noong June 12, 1898, tuluyan nang nagkita sa unang pagkakataon si Emilio Aguinaldo at Apolinario Mabini. Inimbitahan ni Aguinaldo si Mabini na maging ganap na tagapagpayo niya at pumayag naman ito agad. Sa araw ding iyon ay idineklara ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Ito ang araw na ipinagdiriwang natin taon-taon, ang Philippines Independence Day. Lingid sa kaalaman ng marami, hindi sang-ayon si Mabini sa maagang pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas. Sinubukan niyang kumbinsihin si Aguinaldo na huwag muna itong gawin dahil hindi pa nila alam ang tunay na pakay ng mga Amerikano. Subalit hindi nakinig si Aguinaldo. Kaya wala nang nagawa si Mabini. Gayunpaman, malaki pa rin ang impluwensya ni Mabini bilang tagapayo ng presidente. Nakumbinsin niya si Aguinaldo na gawing revolusyonaryo ang pamahalaan at hindi diktatorial. At ang pangunahing layunin nila ay ang siguraduhin na matupad ang kagustuhan at ang nakabubuti sa nakararami.
Tinawag ito na government that elevates dignity. At nakasaad dito ang mga batas at polisiya ukol sa mga local governments, judicial at military systems, government agencies at ang Kongreso. Malaki ang tiwala ni Aguinaldo sa kanyang tagapayo. Hindi maganda ang tingin ng ibang opisyal ng gobyerno kay Mabini sa impluwensya ni Felipe Buencamino na pagdesisyonan ni Aguinaldo na magsulat ang Kongreso ng konstitusyon. Hindi ito nagustuhan ni Mabini. Sa panahon na nasa gitna pa sila ng revolusyon, hindi kailangan ang konstitusyon na magiging pabor sa mga kongresista na gagawa nito. Higit sa lahat, walang kapangyarihan ng mga kongresistang ito na gumawa ng konstitusyon dahil tagapayo lang din sila ng presidente. Sa kanyang pagtutol na ito, tinawag si Mabini na the dark chamber of the president ng kanyang mga kritiko at pinakalat na hindi polio ang sanhi ng kanyang pagkalumpo, kundi syphilis. Hindi lang ito pinansin ni Mabini. Noong 1899, tuluyan nang nabuo ang Malolos Constitution, ang konstitusyon sa pinakaunang republika ng Pilipinas. Isa sa mga nilalaman nito ay ang pagtatalaga kay Mabini bilang Secretary of Foreign Affairs at isa sa pinakaunang miyembro ng gabinete. Kahit may kaunting pagtutol na siya sa nangyari, tinanggap ni Mabini ang mga posisyon. Subalit di nagtagal, may sumiklab na namang gyera na dawit ang Pilipinas. Sa mga panahong iyon, nagkaroon ng maraming komprontasyon ang Pilipinas at Estados Unidos. Si Mabini ang naging representative ng Pilipinas sa peace talks na naganap sa pagitan ng dalawang magkalabang bansa. Isa sa mga hiniling ni Mabini ay ang ceasefire mula sa gyera, pero hindi pumayag ang mga Amerikano dito. Hindi siya sumuko pagkatapos noon. Sinubukan ni Mabini na magkaroon ng armistice. Ang armistice ay isang formal na pagkakasundo ng dalawang magkalabang bansa na itigil muna ang mga laban at barilan habang ginaganap ang peace talks upang tuluyan nang matapos ang gyera. Pero tinanggihan pa rin ito ng mga Amerikano. Dito nagalit si Mabini at buong pusong sinuportahan ang revolusyon kontra sa mga Amerikano. Umalis siya sa kanyang posisyon noong May 7, 1899. Napilitang magtago si Mabini mula sa mga kalaban pero nahuli siya noong December 10, 1899 at kinulong sa Maynila. Mabilis lang siyang pinakawala ng mga Amerikano, subalit nagsulat siya ng isang matalas na artikulo laban sa kanila kaya hinuli siya ulit. Sa pagkakataong ito, dinala siya sa Guam kung saan hindi siya pumayag na magsumpa ng katapatan sa Amerika. Pero mahina na rin si Mabini. At sa kanyang takot na mamatay sa Guam, di nagtagal ay napilitan din siyang gawin ang Oath of Allegiance sa US. Habang nakakulong siya sa Guam, nagsulat siya sa kanyang memoir na pinamagatan niyang La Revolución Filipina. Dito ay siniwalat ni Mabini kung bakit sa tingin niya ay nabigo ang mga Pilipino laban sa mga Amerikano. Isinulat din niya na maaga niyang napagtanto na hindi sila magtatagumpay sa kanilang adhikain. Ayon sa kanya, hindi handa ang mga sundalong Pilipino sa anumang pagsugod na pwedeng gawin ng mga Amerikano. Wala silang malinaw na plans of attack at withdrawal strategies kung sakaling atakihin man sila ng mga ito. Pero ang pinakasinisi ni Mabini ay walang iba kundi ang pinuno ng ating bansa na si Emilio Aguinaldo. Ayon kay Mabini, imbis na gumawa ng mga departamento na siyang mamumuno sa mga labanan na nangyayari sa iba't ibang parte ng Pilipinas, mas pinili ni Aguinaldo na sarilinin ang responsibilidad kahit alam niyang mamumuno siya mula sa malayo. Hindi din nagustuhan ni Mabini ang pagpapahalaga ni Aguinaldo sa kanyang mga sundalo at general. Ika nga ni Mabini, mas pinahalagahan ni Aguinaldo ang katapatan ng kanyang mga sundalo sa kanya kaysa sa kanilang galing at talino sa digmaan. At kitang-kita ito noong ipapatay niya si General Luna, ang kanyang pinakamagaling na general. Ayon kay Mabini, kung hindi lang sana namatay si Luna, sigurado siya na malaki ang may tutulong ng general sa paghanda at pagdisiplina sa mga Pilipinong sundalo. Tinapos ni Mabini ang kanyang pahayag tungkol sa pagkabigo ng revolusyon sa mga salitang ito. To sum it up, the revolution failed because it was badly led. Because its leader won his post by reprehensible rather than meritorious acts. Because instead of supporting the men most useful to the people, he made them useless out of jealousy. Noong February 26, 1903, nakabalik na si Mabini sa Pilipinas.
Subalit ilang linggo lang ang nakalipas, namatay siya sa sakit na kolera na laganap noon sa bansa. Pumanaw siya noong May 13, 1903 sa edad na 38. Hindi siya ang pinakamatapang. Hindi siya lumaban sa mga banyaga gamit ang baril o itak tulad ni na Andres Bonifacio, General Luna o Lapu-Lapu. Hindi rin siya nagsulat ng mga nobelang nagsiklab ng apoy sa puso ng mga Pilipino na tulad ni Dr. Jose Rizal. Gayunpaman, hindi may pagkakaila ang kanyang napakalaking kontribusyon sa kalayaang ating tinatamasa ngayon. Ang kanyang mga likha ang naging pundasyon ng ating pinakaunang pamahalaan at gobyerno. Higit sa lahat, ipinakita niya na hindi hadlang ang kapansanan para makatulong at makapagdala ng kinakailangang pagbabago. Hindi lang sa ating kapwa, kundi pati na sa ating bansa. Siya si Apolinario Mabini, ang dakilang yumpo, ang utak ng rebolusyon.